Likod ng visor, may tanalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisikaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs. So guys, ito nga pala ang Honda Click 125 version 3 na bagong bihis. Wow, ikutin muna natin yung kanyang kabuuan ng decals niya. Oh. Napakaganda, solid. Yan. Ito yung bagong bihis niya mga idol. So meron pa siya dito na pula. Ayan. Tapos meron siyang gray. Yan yung bagong bihis niya mga idol. Okay. So, i-update lang natin siya kung mayroong pagbabago dito. Okay, unahin natin sa harapan na mayroon po siyang letter M na naman na design. Same na A-old. So, M pa rin. Pagdating sa kanyang headlight natin, gumagamit po siya ng LED. Ayan po siya, LED. Then, daytime running light, same pa rin. Tapos, signal lights niya, LED po mga idol. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang front fender, meron po siyang combi brake system na kung saan gumagamit po siya ng combi brake system sa kanyang pagpipreno. Telescopic fork ang gamit dito sa harapan. Disc brake, 1-pot caliper. Tapos nakamags po siya na may sukat na gulong na 90/80-14 at tubeless po siya mga idol. Pagdating naman sa likuran, okay, same pa rin sa old version 3. So decals lang, pinagkaiba lang talaga. So LED pa rin, same pa rin ang itsura ng kanyang taillight. Signal lights niya, LED pa rin. Tapos may reflector dito. Okay. And then pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng single shock absorber, drum brake. Mags po ang ginamit nito na may sukat na gulong na 100/80-14. Okay. Sa gilid naman mga idol, makikita natin yung decals niya na napaka-boldy, sophisticated, at napaka-sporty ng design nito mga idol. Okay? So meron nakalagay dito na liquid cooled, meron siyang kulay dito na kulay blue, and gray and white. Okay? Tapos ang pinaghalong kulay nga pala nito is white and black. Okay? So dito naman sa kanyang airbox, makikita natin na equip pa rin siya ng ESP or Enhanced Smart Power. Okay, dito naman sa kanyang crankcase, wala po siyang kickstarter kasi gumagamit na to ng ACG mga idol. Tapos itong kanyang footrest mga idol para sa pillion. Tapos ito yung kanyang side stand na meron siyang kill switch. Tapos ito naman yung kanyang center stand. So sa kabilang gilid naman makikita natin yung disenyo ng kanyang decals, same pa rin sa kabila. Okay, pillion footrest pa rin nandito. At nandito naman yung kanyang radiator mga idol, na kung saan liquid cooled nga ang gamit nito sa pagpapalamig ng makina. Then dito naman sa kanyang muffler, mayroon po siyang cover na plastic. Tapos dalawang kulay dito sa kanyang muffler mismo, which is yung gray and black. Okay? Tapos nandito naman yung kanyang tire hugger, na kung saan nandito naman yung kanyang coolant refiller. Alright? Pagdating naman sa taas mga idol, digital panel pa rin. Meron po siyang mga indicator like high and low, engine check, battery, etc. Tapos nandito meron po siyang double selector. So select and set po siya. Tapos dito yung pinaka-logo niya na Honda. Sa buttons naman mga idol, meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Tapos electric starter button lamang. Tapos ang kagandahan nito, automatic kasi ito ay throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever sa likuran, na meron pong park lock lever na kung saan kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road, hindi dadaus-dos ang motor mo. So napaka-useful niyan mga idol. Pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin sa kanyang pocket na dalawa, which is yung isa is merong cover para sa mga valuable things nyo mga idol. At ang kagandahan nito sa merong cover, meron po siyang USB type charger. Okay, na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Dito naman yun sa kabila, yung pocket niya, na wala po siyang cover. So mga easy access needs lang dito.
Dito naman sa kanyang susian, gumagamit ng integrated shutter lock key na merong shutter lock, seat opener, then siyempre yung on and off niya. At pagdating naman dito sa may gilid, meron siyang seat opener button para dito sa kanyang compartment. Okay, pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, simpleng tabas, ganun pa rin, same pa rin, kalmot po sa traction ng kanyang cover dito sa kanyang upuan. At okay naman yung upuan, medyo malambot para sa wet packs, yag balls at eco. So pagdating naman sa compartment mga idol, so ganun pa rin, same pa rin naman siya. Malawak pa rin siya. Okay, marami siyang mailalagay. Pwedeng rep, sala set, kahit ano. Okay? So nandito pa rin yung kanyang fuel refiller. Yan. Present pa rin ang kanyang utility hook na kung saan malaking tulong sa sabitan ng yung bagahe or pinamili sa palengke. Siyempre, meron po siyang flat footboard. Siyempre, scooter to mga idol. So, hindi lang comfort and experience. Ang dulot nito, siyempre, pwede mong paglagyan ng mga extra baggage mo mga idol. Okay? At ito na nga mga idol, sakyan natin si Honda Click version 3 or 125 version 3. Ayan. Siyempre, so Honda Click user ako at sa 5'4" in height na katulad ko, siyempre pasok na pasok mga idol. So pagdating naman sa city driving, talagang napaka-experience ko na at napaka-dali siyang imaneho lalo na sa mga singit-singit, sa mga makikipot na mga traffic. So daily use talaga ang Honda Click 125. Kaya ito ang pinakamabentang 125cc category sa scooter mga idol dito sa Pilipinas. At pagdating naman sa kanyang convenience sa riding, so pwedeng-pwede po siya sa mga baguhan kasi automatic transmission lang siya. At the same time, maliit lang po siya at magaang. So, kayang-kaya na mayroong 58 kilo na katulad ko. Okay? So, recommended din ito sa mga baguhan saka lady rider na gustong matuto na magmaneho. Napakadali lang imaneho mga idol. At ito na nga mga idol ang price ng bagong Honda Click version 3 na bagong bihis mga idol. So, meron po siyang cash na 83,900. Down payment nito is 5,800. And para sa 3 years naman nito, sa kanyang monthly installment is 4,480. Via Guanzon, Santa Cruz, Zambales po yan mga idol. Good morning mga idol at i-update natin tong Suzuki Bergman Street EX mga idol. Dito nga pala tayo sa Guanzon sa Santa Cruz, Zambales branch. Okay? So ito meron po silang available na Suzuki Bergman Street EX mga idol. So sa mga naghahanap, okay, available siya dito. Update natin motor na to kung sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025. Let's go! So unahin natin syempre ang kanyang body. Syempre sa looks pa lang semi ano na siya, maxi scooter ang datingan, brusko para sa 125cc na displacement. So sa mga ilaw niya mga idol, makikita natin LED type na po siya dito sa kanyang headlight, tapos dito naman sa kanyang sa signal lights is ordinary bulb pa lamang. Pero pagdating naman sa likuran mga idol, ayan, makikita natin na LED po siya. Tapos, ordinary bulb din para sa kanyang signal lights. At ang kagandahan nito, mayroon pa siyang design dito na chrome na design. Okay, ang kulay nga pala nito, pinaghalo siyang gray. Okay, silver. Tapos, mayroon po siyang brown. Para may pagka-classic ang design niya. Okay? So, makikita din natin sa kanyang front. Makikita natin na mayroon po siyang mga chrome design dito. Yan na nagpapa-premium ng kanyang detalye. So pagdating naman dito sa kanyang bandang ibaba, makikita natin yung kanyang reflector na mas safe sa daan. Tapos makikita natin yung kanyang suspension na ang gamit nito is telescopic fork. Okay? Tapos one pot caliper with disc brake. Tapos dito naman yung kanyang mags na merong coated na kulay bronze or anything brown, parang ganyan. Ang sukat ng gulong niya is 90 by 80-12. Okay? Tubeless po siya mga idol. Habang punta naman tayo sa likuran mga idol, ang suspension nito, gumagamit po siya ng single shock absorber, drum brake po para sa braking system, coated din po yung kanyang mugs na kulay brown. Then ang sukat ng gulong niya, okay,
100 by 80-12, tapos tubeless din po siya mga idol. Punta naman tayo sa bandang gilid mga idol, makikita natin na very premium na naka-imbose na Bergman dito, no? Chrome coated po siya mga idol, tapos nakalagay Street EX. So 125cc po siya, wala nakalagay na 125cc, pero 125cc po siya mga idol. Ito naman yung airbox niya and crankcase niya, at good thing na meron po siya kickstarter. So just in case na malobat o humina ang baterya ng motor mo, palong-palo to, no? So magagamit mo to sa mga ganong sistema or senaryo. Tapos andito yung kanyang side stand, okay, na may side stand kill switch po siya. Tapos ito naman yung center stand niya. Tapos ito naman yung kanyang pillion footrest na naka-chrome din mga idol. So para siya may lalagyanan dito. Yan. So dito naman sa gilid mga idol, makikita pa rin natin yung design ng kanyang model na nakalagay doon. Okay? Street EX po siya. At meron siyang sticker dito na SEP Alpha or Suzuki Eco Performance, na kung saan mas eco-friendly at mas maganda yung hatak base sa kanilang pag-aaral doon sa Suzuki Motorcycle Factory. Okay? Tapos makikita naman natin dito yung kanyang muffler na full cover po siya mga idol. So may cover din siya dito. Then black and silver and black yung kulay nito mga idol. So lapat na lapat siya. Alright? Okay, punta naman tayo sa taas mga idol, oh. Yan, unahin natin yung kanyang simple lang na side mirror. So dahon style po siya na may carbon lodi. Okay? Tapos yung handle niya na may cover po siya, para siyang maxi scooter talaga, no? So button and switches niya, high and low, turn lights, busina. Then meron po siyang idling stop system. Okay, para siyang idling stop system. Tapos nandito na rin yung electric starter button niya. Okay? Tapos ito naman yung kanyang fully digital meter, na kung saan mas marami kang information na dapat mo malaman para sa papangalaga ng motor mo, na may dalawang selector mga idol. Tapos nandito naman yung throttle control with brake lever sa unahan and hand grip with brake lever para sa likuran. At ang gaganda nito, automatic transmission pala ito, na kung saan gas and go lamang, napakadaling imaneho. Okay? Tapos sa mga convenient features, unahin natin itong utility pocket na mayroong takip dito sa kaliwa, at sa kanan naman is wala. So easy access needs mo. Tapos dito naman yung mga variable things mo like cellphone. Okay? Speaking of cellphone mga idol, ayan, meron po siyang charging port area, USB type po siya, na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. So, abang nag-charge ka, nakasapra po yan. Safe na safe. Abang dito naman mga idol, makikita natin mayroon po siyang utility hook na maraming gamit talaga to. No, hindi lang helmet, kundi yung mga pinamili mo. At bukod dito nga pala sa hook na to mga idol, meron pa siya ditong retractable hook. So, dalawa po siya. Kung bitin ka sa isa, meron pa siyang isa dito. Alright? At pagdating naman sa kanyang susian mga idol, gumagamit po siya ng ignition key na mayroong lock. Okay? Tapos ang function nito, meron siyang push to lock. Ito siguro yung, yan. Okay, nagsarado yung mismong susian. So safe na safe sa magnanakaw. Alright? And this is scooter naman, sa isang maxi scooter, as very rare na meron po siyang flat footboard and meron siyang extension. Yes sir. Ayan. So may footboard ka dito, pwede mong lagyan ng excess baggage, napakaluwag, napakalawak. Tapos pagdating naman dito sa kanyang comfort riding, meron po siyang foot extension mga idol. Ayan. So goods na goods siya mga idol. And then dito naman tayo sa kanyang seat mga idol. Synthetic leather ang ginamit niya with two-tone. Okay, nandito naman meron siyang black and brown. Then meron po siyang pa-stitches siya mga idol. Tapos napakalapad ng kanyang upuan mga idol, no? So, yung foam niya rin is napakakapal. Hindi natin mabuksan yung compartment, pero okay lang yun, walang problema kasi ito updated lang naman to. Kung ano yung naunang video is yun pa rin naman yung liters na capacity niya. Okay? At tignan naman natin yung kanyang seat height, kung pasok ba ito sa may average height na Pinoy na katulad ko. I'm 5'4" in height mga idol. Alright. So yun. Okay. So okay naman siya mga idol para sa akin. I'm 5'4" in height. So meron kung ganito yung height mo or mas mababa pa sa 5'4",
is komportable naman siya. Pero kung nasa 5 flat ka naman, is hindi na siya ganoon ka komportable kasi nga medyo mataas yung upuan at syempre clearance pagdating sa kanyang ground clearance mga idol. Okay, pagdating naman sa kanyang comfort, naka-upright position ng kanyang handle. Tapos pagdating naman sa kanyang likuran, hindi naman siya ganoon ka yuko. Kung long ride ang trip mo, much better. At pagdating naman sa city riding mga idol, malaki rin siya, no? So kaya naman singit-singit basta kung sa tingin mo is pasok itong motor na to, no? So pwede siyang pang-araw-araw. Syempre, fuel injected na to at the same time, 125cc lang siya mga idol. Okay, pagdating naman sa presyo nito via Guanzon Santa Cruz Zambales, ang Bergman Street EX ay merong cash na 94,400. Para naman sa down payment nito is 5,800. At para sa 3 years monthly installment naman nito is nasa 4,957. May less po siyang 200 pag maaga ka or on due date ka magbayad.